Mga kaniti, pag-uusapan natin ngayon kung okay ba gawing negosyo ang mga naglalakihang manok. Akin pong pinapakilala sa inyo si Kronos. Napakatangkad na manok nito. Yan. Kita nyo yung body structure. Oh. Nakuha ko tong si Kronos sa isang kilalang breeder ng mga iganting manok. Kita nyo yung mga katawan niya. Napaka-behave, napakalaki ng kanyang paa. Yan, napaka-solid yung buto. Yan, ganito po pumili ng manok. At higit sa lahat dito, pearl eye. Yung kanyang yung kanyang beak ay napakakapal at parang short beak siya. Yan, napaka-solid nitong manok na ito. Itong si Kronos din ay mas lumulobo yung katawan niya dito, mas sumusolid kahit dinadiet ko. Dahil dalawa yung binibigay ko sa niyang pagkain dito. No, wet feeding and dry feeding yung aking ginagamit. Yan. So, yung anak nito ay nakakalaga ng 2,500 pesos. Yan. Yung bloodline naman nito is Dumbo-Dumpo. Yan. So, yung Dumbo tsaka Dumpo, same lang naman ng pinanggalingan na bloodline yon. May mga infused lang ng mga hens. Yan. And yung pagtapos sa in-infuse nila, ng mga bloodlines, yan, inisa naman gamit itong Dumbo-Dumpo. At ito yung naging resulta ng Dumpo-Dumbo. Yan. No? So, ngayon, binabangga ko po ito sa ating PB line and Dumpo din. Yan, no? So, yun yung mga binabangga nating bloodline nito. No? Ang kinagandaan lang din dito sa pag-aalaga ng ganitong klaseng manok, yan, ay hindi ka kailangan lumaban. Unlike dun sa mga warrior type, kailangan mong lumaban. Ito, yung kinagandaan dito, no, paporma lang tayo. Yan. At syempre palakihan ng manok. At pasulidan. Yan. Yung kinagandaan dito, no, matibay yung tuhod. Yung isa sa problema kapag kumukuha tayo ng mga Shamo Giant, no, kapag pure yung bloodline, minsan may problema dahil po yan sa inbreeding, no? Kapag inbreeding po kasi, yung isang rason kung bakit nagkakaproblema yung mga nabibili yung manok, dahil nga inbreeding, no? Posibleng malaki yung resulta, malaki yung katawan ng mabibili nyo, pero may mga ilang months lang, no? Or years, yan, may mga problema sa magiging manok nyo dahil sa inbreeding. Ano ba yung pwedeng maging problema ng inbreeding, no? Yung problema nun, mahina yung tuhod, no? May sakit na hindi natin alam, no? Dahil sa loob yung nakikita, walang simptomas. Nasa loob na pala. Dahil nga sa dulot ng inbreeding, no? Yung inbreeding po kasi, yung kinagandahan lang doon is para ma-maintain yung itsura ng manok. Yan. So, para sa akin, kailangan natin mag-infuse para hindi po magka-problema sa pagpapalabas ng mga ganitong klaseng manok. Yan, no? Yan, so kailangan natin mag-infuse ng mga bloodline. Papakita ko naman sa inyo ibang bloodline naman. Yung kinagandaan din dito sa bloodline nito, no? Mas solid to siya kumpara dun sa kay Kronos. Yung si Kronos lang, mas matangkad ng konti dito kay King Luffy. Yan, no? Yan. Sa solid naman, yung katawan, mas solid ito, mas matangkad lang yun si Kronos. Yung kinagandaan din po sa ganitong bloodline, no, marami din pong buyer. Yan. Yung buyer natin ito ay yung mga kolektor ng mga ganitong klaseng manok, mga higante. Yan, mabibigat na klaseng manok. Yan, no, sa isang buwan, nakakapaglabas tayo nito ng mga 50 peraso nitong Shamo Giants. At napapaubos din po natin sila, yung kinagandaan. At mas mahal ito kumpara din po sa warrior type. Depende sa klase ng warrior type kasi kapag may record na po yung mga warrior type kasi nagmamahal din po yung presyo. So, kung ma-ordinary lang, ito tumatakbo ng 2.5 to 3.5 yung presyohan. Yung mga main nito, no, yung napapalabas ng mga ganitong klaseng manok, nagbabenta sila sa halagang 5,000 pesos. Kada isa, 1 month old. So, ako naman, binibenta ko lang ito ng 2.5 yung kanyang mga anak kapag month old. Kapag pair naman, nagbibigay din po tayo ng mga discount.
Yan. Kasi nga, mahal din po yung ganitong klaseng bloodline. Mahirap siya magpalabas dahil nga hindi po siya malakas mangitlog na klaseng manok. Dahil sila din po ay broody. So, naglilimlim po itong manok na to. Kapag naabot nila yung mga 12 to 15 eggs, magsistop sila and magiging broody. Yan, at hindi sila mangingitlog for 1 week to 2 weeks. Napapahinga sila, kahit paliguan natin. Yung kinagandahan lang din dito, sobrang ganda nila panoorin kapag sila po yung naglalakad kapag umaga dito sa manukan natin. Kasi may mga anak ako nito, pinapagala ko lang. Yan. At sobrang ganda nilang panoorin. Ito kapag yung mga anak nila, mga 2 months old pataas na, ay aking pong pini-free range. No? Para mas maging maganda yung pormahan, mas nadidevelop kasi nila yung porma, and syempre na-adapt nila yung klima dito sa lugar namin. Dito sa lugar namin, palaging umuulan. And kapag ganon, gusto ko silang masanay sa ganong panahon, sa taglamig. Yan, para hindi masyadong magastos sa ating gamot. No, kasi magastos sa gamot kapag hindi po sila sanay sa klima, no. Maninibago sila at nakakasakit. Siyempre, bili na naman tayo ng gamot. Sobrang solid talaga nito, no. Yung mga anak niya soon, no, magpapa-sample tayo. Papakita ko sa inyo. Kasi yung mga anak nito ngayon ay sold out na rin. Same sila sa anak ni Kronos, no, sold out din po. Next natin na palabas nito sa February pa sa kanilang mga anak. Sa ngayon, sold out pa. Yan. Napakaganda po kapag meron ka nito, no? Iba kasi yung feeling ng magkaroon ng ganitong klaseng manok. Parang sila yung palamuti sa manukan natin. Dati yung mga palamuti ng iba, mga ayam shimani, yan. Pero hindi pa nila alam kasi na mas may mahal pang manok kumpara sa ayam shimani. Maraming klaseng manok na mas mahal pa. Sample na yun, yung Indio Gigante. Yan. Yung Indio Gigante naman, solid din po yung pormahan. Yan. Sa ngayon naman, yung aking Indio Gigante, binabagsak ko yung presyo. 5,000 per month old. Yan. No, kasi dati yung presyo niya sa akin is 7,500, which is sumusunod ako sa presyo ng karamihan. Kaso nga lang, hindi kaya ng maraming buyer. So, 5,000 pesos. Kapag pares naman, magbibigay pa ako ng discount. Yan. At syempre kapag month old to 2 months old, nag-ship tayo nationwide. Yan, Manila, Visayas. Pero ano na yan, no, meet up lang sa malapit sa airport or sa puerto. So napakaganda ng ganitong business din dahil yung pinapakain pala nito is 120 grams. PNC feeds po yung pinapakain natin dito, PNC mix feeds natin. Yung performance, ganda. No? Ito, pinapamate natin siya sa 4 na babae sa straight 2 days. So, third day naman pahinga, tapos 2 days na naman. So, ganun yung aking pagbibreed dito para hindi din po ma-overused itong ating mga broodcocks. Sa ngayon, 4 na broodcocks itong ginagamit natin, pero 2 na muna ipapakita ko. Soon na naman yung 2.